Nanay, tatay, ito si Menyaw. Ito ang aking anak. Lolo, Ay, mabuti. Giant Genuan, ang ipinangako mo sa akin noon. Hindi mo ako ipagkakanulo. Yusi. Alam kong nahihirapan ka, ngunit ipinapangako ko na hindi magbabago ang ating pagsasama. Ang batang ito ay ipapangalan sa'yo. Sa labas, sasabihin natin ampon natin ito. Ha? Ikaw, Di ko pa nakita ang kuya na ganyan kaiba. Ang 10 taong pagmamahal ay hindi makakapantay sa isang batang hindi kilala ang pinanggalingan. Di ba't laging sinasabing ding couple, kayo? TSK, ganyan nakalaki ang anak sa labas. Talagang namabae na. Ano ba alam mo? Di talaga makakabuntis si MRS Jiang. Pinilit niya si MR Jiang na magkaroon ng anak sa labas. Mayaman eh. Kailangan ng tagapagmana. Mabuti nga pinapasok siya sa Jiang family. Isang inahing di makaitlog. Ayaw pang magpabuntis ang lalaki para sa kanya. Ate, pakiusap, huwag kang mag-alala. Hindi ko agawin ang pwesto mo bilang MRS Jiang. Ipinapangako ko. Lahat ay isusuko ko, pakiusap. Hayaan mo akong matili bilang ya sa tabi ng anak ko. UC, malaki ang negosyo ng Jiang family. Kailangan ng tagapagmana. Ipinapangako ko, ikaw pa rin ang nag-iisang MRS Jiang. Hindi rin masisisi si Chen Yuan dito. Yung iba, di makabuo ng anak, di naman pwedeng mawala ng tagapagmana ang Jiang family. Ma, sino ang sinasabi mo? Di kayang magkaanak. Ikaw. Ete, hindi yon ang ibig sabihin ni Masaka. Hindi naman ngayon ang panahon para pag-usapan kung sino ang makakabuo o hindi. Ang mahalaga, ang batang ito ay Jiang. Pamilya tayong lahat. Pamilya, Ed. Karapat-dapat ka ba? So Yusi, huwag kang masyadong magmalabis. Chen Yuan, tingnan mo. Palagi namin pinoprotektahan ang dignidad niya. Tapos siya, di marunong magpasalamat, nagwawala pa at nananaki. Kaya, pagdadala ng kabit at anak sa labas sa harap ng tunay na asawa. Yan ba ang dignidad ng Jiang family? Ikaw. Tumigil ka. So Yusi, mali ba ang sinabi ng nanay ko? Sa loob ng maraming taon, tuwing magpapa-check up, umiiwas ka. Sa tingin ko, ikaw ang di makabuo ng anak. Ikaw. Ako, si Suyusi, malusog ang pangangatawan. Walang problema sa pagbubuntis. Kung bakit di ako nagkakaanak, dapat ikaw ang magtanong. Ang mabuting anak ng pamilya Jiang. Dinala na ni si Yusi at Chen Yuan ang anak nila. Anong problema niya? Ikaw ang may problema. Selosa ka't mapag-imbot sa kapangyarihan. Natatakot kang makipag-agawan si Mengyao. Kaya mo siya binabatikos. Ma, huwag na kayong mag-away. Ayaw lang niya. Sa amin, alis na kami ni Baby. Para hindi niya isiping nang aagaw ako. Alis na. Huwag. So Yusi, si Menyaw, iniisip ang kapakanan ng pamilya. Nagbigay ng tagapagmana. Ikaw, selos lang. At pananakit ang alam. Ano pa ba ang kaya mo? Hindi ako nag-iisip para sa pamilya. Jiang Chen Yuan. Tanungin mo ang sarili mo. Sino ang tumulong sa'yo ng buong puso? Ngayon, ako pa ang masama sa paningin mo. Mali ang ginawa mo, Ji Jiang. Kung hindi kay GNG Jiang, wala kayo ngayon. Dala ang anak sa labas. Pinapalayas ang asawa. Parang modernong Chen Shimi. Talaga nga. Ang sama ng ugali ng lalaking yan. Huwag kang magsinungaling. Kung hindi ako, ang nagpakahirap, malulugi na ang kumpanya. Hindi mo magawa. Ang gusto kong maging ama. Pero si Menyaw kaya niya. Siya ang nagbigay ng buong pamilya sa akin. Tama. Hindi ko nga magawa ang gusto mo. Walang silbi. Hais. UC, magaling ka nga. Pero hindi ka naman makaanak. Sasayangin mo. Ang lahi ng pamilya Jiang para sa sarili mo? Yusi, magkompromiso tayo. Tatanggapin ko na hindi ka magkaanak. Huwag ka nang magwala. Tanggapin mo ang batang ito. Ikaw pa rin ang Jiang. Hindi ka pababayaan ng pamilya. Paano kung hindi ko tanggapin? Hindi si At ang hindi magkaanak.
Alis niya. Tama na. Hanggang kailan ninyo? Pahihirapan si Yusi? Mabuti naman. Si kuya ay napasok sa kumpanya dahil kay At. Tiyak na takampi siya sa kanya. Chen Yuan, pamilya tayo, bakit hindi mapag-usapan ng maayos? 10 taon ng mag-asawa, huwag nang pag-awayan ito. Sana noon pa ay hindi na lang siya tumuloy. Kung hindi, ngayon si Chen Yuan ay hindi mahihirapan ng ganito. Tumayo ka. Kuya, alamin mo ngayon ako ang may hawak sa pamilya Jiang. Sino ang makakapigil? Yusi, hindi ba maganda na may libreng anak ka? Si Chen Yuan, bilang pangulo ng grupo, kapatan niyang magkaroon ng tagapagmana. Ikaw, unawain mo naman siya. Aling, babae ka rin, maintindihan mo si At. Magsalita ka naman, ito. Ang lalaking mayaman, talagang may kalokohan. At saka, swerte mo na nga't may libreng anak ka. Yusi, si Chen Yuan naman. Ayaw rin naman niyang mag-asawa ulit. Ikaw pa rin ang MRS Jiang na mayamang pamilya. Kaya, tama lang napapasukin ang cute na bata. Karapatan ng anak sa labas na magmana. At ako na ipinagtatanggol. Ang sarili kong pagsasama ang naging katatawanan. Papa, gusto ko si Papa. Ayaw kong hiwalayan si Papa. Ang bata naman. Ako, si Chen Yuan, ay kinilala na siya. Dapat siyang kunin pabalik sa pamilya Jiang. Mahal. Tingnan mo, may pangalan mo sa nekti. Sa buhay ko, ikaw lang ang tatak sa akin. Ang sweet mo. Ako, si Chen Yuan, ay pag-aari ni Suyusi at ipinagmamalaki ko ito. Masaya ako rito. Dapat nga itapon ang mga bagay na madumi. Ate, itong tsa ay para sa'yo. Patawarin mo ako, please. Aray. Huwag kang umiyak. Nagbuhos ka ng mainit na tubig sa harap ng bata. Nasaan ang pinag-aralan mo? Sa maliit na bagay lang, nananakit ka na. May pagugali ka bang MRS Jiang ng mayamang pamilya? Masamang babae. Papa, natatakot ako. Ayaw kong bumalik sa pamilya Jiang. Suyusi, ang sama-sama mo. Hindi mo mapatawad ang mag-ina na walang-wala. Karapat-dapat ka pa bang maging heiress Jiang? Ha? Chen Yuan, huwag mong sisihin si At. Ako ang may kasalanan. Kaya niya ako binuhusan. Ay, ito. Ako si Suyusi, kung ano ang ginawa ko, handa akong panagutan. Ang basong ito, ako ang nagbuhos. Ang pagiging heiress Jiang na ito. Ayaw ko na. CJ. Mula ngayon, ang batang ito ang siyang tunay na. Maliit na ginoo ng pamilyang Jiang. At ikaw, wala ka na. Jiang Chen Yuan kung wala ako. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtitiis. Ang tingin ni ate, parang aalis na siya sa bahay na ito. Sa buhay kong ito, ikaw na lang ang tatatak sa akin. Huwag kang umiyak. Ito ang simbolo ng pag-ibig ninyong dalawa. Sinusunog mo lang ng ganito. Nagbago na ang puso ng tao.
Nagbago na rin ang lasa ng bagay. Kung hindi na kayang panatilihin, mas mabuting sunugin na lang para malinis. Pero, 10 taon na ang relasyon ninyo. Nyanshu, umuwi ka na. Hayaan mo muna si ate na mag-isa. Sige. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Anak, Tatay, makipaglaro ka sa akin. CJ. Hindi pa rin siya lumalabas at walang ingay. Opo, sinarado po ni Mrs. ang pinto mula sa loob. Ayaw po niyang papasukin ang sinuman. 10 taon ko siyang pinagbigyan. Ngayon, nangkunin ko lang ang sarili kong anak. Nagtatampo pa siya sa akin. Sobra ko na talagang pinalambot yan. Chenyuan, huwag kang magalit. Si At kasi. Baka pansamantala lang yan. Hindi makapag-isip ng maayos. Ngayong gabi, sa akin ka matulog. Alagaan kita ng mabuti, ha? Lanan, Binibini, kayo na lang po ngayon ang makakatulong kay Mrs. Hindi ko ito maaring hayaan lang. Hindi alam ni Kuya kung ano ang nawala sa kanya. Kung mawala ng pag-asa si At umalis, ang pamilyang Jiang natin ay magigiba na. Sabi pa Yaya, malinaw na ito'y paghihiwa sa puso ni Ed. Chenyuan, ang galing-galing mo, laging. Ganito ka nakakaadik. matulog ka na. Maganda lang sa paningin, hindi naman magaling. 5 minuto lang, huminto na. Walang kwenta talaga. Ang posisyon bilang babae ng may bahay ng pamilya Jiang, akin din ito sa tamang panahon. Sino ang nagsasalita? Walang nagsasalita. Baka aso lang ang tumahol. Chenyuan, pagod na pagod ka na. Magpahinga ka ng maayos. Nianchu, payuhan kitang magtipid ng lakas. Ngayon, buong mundo ang naniniwala na si Suyusi ay hindi makapagbuntis. Habang mas agresibo ka, mas lalo lang siyang magmumukhang nag-udyok sa iyo na magulo. Kung ayaw mong makagalit, sa kuya mo, umuwi ka na lang ng kwarto. Jisoo, pakisigurado muli, ang lahat ng pondo ng UC Group ay ililipat sa iyong overseas fund account sa loob ng 72 oras pagkatapos lagdaan ang kasunduan. Ibig sabihin nito, ang UC Group sa bansa, dahil sa pagputol ng supply chain ng pondo, sa loob ng 3 araw, ay magsisimula ng proseso ng pagkabangkarote. Jisoo, ang paghahati ng ari-arian pagkatapos ng kasal, ay na-verify na. Sa huling pagkalkula, si Ji Jiang hindi lamang. Walang kapatanghatiin na anumang ari-arian, kundi makakautang pa ng 200 milyon. Kung hindi mabayaran sa loob ng 1 buwan, babagsak siya. Yusi. Ako, si Jiang Chenyuan, ay nanunumpa dito. Nasa buong buhay ko, hindi kita ipagkakanulo. Kung lalabagin ko ang sumpa, mawawalan ako ng lahat ng ari-arian at magiging walang anak. Hintayin mo, Jiang Chenyuan. Ikaw mismo ang nanumpa nito. Atsu, dinala ko ang bata para makita ka. Mula ngayon, ikaw na ang kanyang ina sa ngalan. Anak, bilisan mo. Tawagin mo ang ina mo. Emi, ayaw ko. Hindi siya ang ina ko. Ikaw ang ina ko. Paalisin mo sila.
Tinanggihan ng ginang ang pagbisita. Mangyaring bumalik na lang. Anong kayabangan yan? Pag nakaupo na ako bilang may bahay na mayamang pamilya. Tingnan natin kung hindi ka pa mapapaalis. Umalis na tayo. Tumigil ka. Nianchu, Day, kahit papaano ako ang ina ng iyong pamangkin. Nakita mo ako, hindi ka man lang bumati. Ito be. Ang turo sa inyo ng pamilya Jiang. Ikaw, isang kabit. Karapat dapat bang makipag-usap sa akin tungkol sa turo? At saka, Saan ba talaga nanggaling ang batang ito? Akala mo ba talagang makakalusot ka. Nianchu, kung may galit ka, sa akin mo ibuhos. Walang kasalanan ang bata. Anak, Chen Yuan. Chen Yuan, tingnan mo ang baby. Jiang Yanchu. Ano na naman ang kalokohan mo? Chen Yuan, Huwag mong sisihin si At Nianchu. Kasalanan ko ito. Hindi ko dapat inasam na matanggap at tanggapin ako ng lahat. Tayo na lang umalis dito. Hey! Di ka pa alis? Dito na ang tahanan mo. Jiang Yanchu, humingi ka ng tawad sa iyong hipag. Bilisan mo. hipag. Isa lang ang kapatid ng aking asawa na tinatanggap ko. Kuya, dahil lang ba sa isang dayuhan? Hindi mo na makilala ang tama at mali. Ikaw. Sa tingin ko, tinuruan ka lang ni Suyusi na gumawa ng kahit anong gusto mo. Papalaganap kita ngayon para sa ating mga magulang. Para malaman mo kung ano ang tamang paggalang sa nakakatanda. Tigilan mo. Magandang araw po, Ginang. Et. Ninyaw, ayos ka lang ba? Ayos lang ba ang kamay mo? Masakit ba? Chen Yuan, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Kuya, bulag ka ba? Dumudugo na ang hipag. Hindi mo ba nakikita? Siya ay isang matapang na babae. Ano lang ang isang maliit na sugat? Ang ating Ninyaw ay mahina ang katawan. Hindi niya kayang tiisin ito. Ikaw. Napakagaling. Ihintayin ko kung paano mo ayusin. Ang gulo na ginawa mo kasama ang mahina mong Mingyaw. Nasugatan si nanay. Ayos lang si nanay. Baby, ayos lang. Wala lang ito, baby, huwag kang umiyak. Tatay, natatakot ako. Tingnan mo. Ito ay para protektahan ka. Budha, ako ang mananampalataya, handa kong ibigay ang aking buhay. Para mapaligaya siya at ligtas. Ayaw ko. Ikaw lang ang gusto ko, tatay. O sige, nandito lang ang tatay. Aba, hindi ba ito ibinigay sa'yo ng ate mo? Dahil tinapakan mo lang ang aking sinseridad, lahat ng paghihirap at sakripisyo ko. Parang pinakain ko lang sa aso. Lakas mong loob na saktan ako. Ikaw. Suyusi, baliw ka ba? Kung ayaw sumunod ng bata, ang nanay ang tatanggap ng sampal. Isipin mo na lang na paghingi ng tawad yon. Ikaw. Everyone, talaga bang sa tingin mo, anak mo tong batang to? Everyone, kapag wala ka ng kaibigan, walang matakbuhan. At buksan mo mismo ang malaking regalong yan para mawala ang problema mo. Maiintindihan mo kung ano ang ibig sabihin ng instant na kaparusahan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, yakapin mo ng mahigpit yang napakahirap mong makuha, iyong nag-iisang anak.
Et. Yusi. Ate, Tungtao, halika, tara na, tingnan natin. Ano nang ibig sabihin ng sinabi niya kanina? Chen Yuan, ayaw lang talaga ng ate na. Magkaanak tayo. Kasalanan ko tong katangahan sa bahay na to. Ang at pa rin ang may hawak ng poder. Wala kang say dito. Umalis na tayo, baka kasi mainis ka pa. Halika. Sinong nagsabing wala akong poder dito? Sa bahay na to, ako si Jian ang may hawak ng poder. Parang sobra ko nga siyang pinalaki. Ngayon, ipapaalala ko sa kanya, ito ay angkan ng Jiang. Hindi angkan ng Su. Yusi, alam kong nasaktan ka. Ang lalaking mayaman, sino ba nang hindi nagloloko? Kung ako ang nasa kalagayan mo, tatanggapin ko na lang tong bata, kahit papaano ang kabit. Kilala mo naman, basta't na sayo ang bata. Si Yuan, hindi na siya hahanap. Ang iba pang babae, ang yaman natin, matatag pa rin sayo. Bilang legal na asawa ng mayaman, kailangan mong maging matalino. Inay. Tama yan, Yusi. Kung ako yan, gusto ko pa nga na magkaanak ng 18 yung mga kabit. Lahat nakapangalan sa akin. Pagtanda natin, yung mga maliliit na yon ang magiging pensyon natin, di ba? Tama. Inay, ang taas naman ang tiwala mo. Sana sa hinaharap, hindi ka mabiktima ng sarili mong pamilya. At tiya, ang pension plan mo, ang lalim ng pag-iisip. Sana pagdating ng panahon, ganito ka pa rin kalawak ang isip. Yusi, kung may sasabihin ka, maayos nating pag-usapan. Excited akong makita ninyong lahat ang instant na kaparusahan. Su Yusi, bumaba ka at humingi ng tawad. Naku, Chen Yuan, maayos nating pag-usapan ito. Tama. Tiya, sa pangyayaring ito ngayon, walang sinuman ang dapat makialam. Hoy, Chen Yuan, sige na, umalis na tayo. Su Yusi. Permanenteng ulat ng kawalan ng kakayahang magbuntis. Su Yusi. Alam ko na. Alam kong ikaw ang hindi makakapag-anak. Ngayon na nalaman ko, gusto mo nang tumakbo, no? Kuya, sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Sa totoo lang. Chen Yuan, nakita mo, matagal na niyang alam na hindi siya makakapag-anak, kaya hindi niya tinanggap ang ating anak. Ngayon, natatakot siya kaya gusto niyang tumakas. Gusto mong tumakas? Su Yusi, kanino ka nagpapakita ng masamang mukha? Jiang Chen Yuan. Sa palagay ko, malinaw na nating napag-usapan kanina. Kuya, talagang aalis na sa'yo si At. Hanggang kailan ka pa magiging bulag? Gusto mong umalis? Saan ka pupunta? Huwag mong kalimutan, lahat ng bagay sa bahay na ito ay ibinigay ko sa'yo. Kapag umalis ka sa pamilya Jiang, wala ka. Ikaw ang hindi makakawala sa akin. Ang pamilya Jiang ay umabot sa ganitong kalagayan dahil sa akin, si Su Yusi. Ngayon, nagmamalaki ka pa sa harap ko. Isang mahirap na taga-probinsya ka lang, akala mo. Mayaman ka na. Akala mo, ang tinahi ko ay pagmamahal. Ang tinahi ko ay sarili kong kaharian. Su Yusi. Ito ang kahihinatnan ng UC Jingxi Group. Pinipilit mo ako, no? Tao. Basagin niyo ang lahat ng kanyang gamit. Walang dapat natira. Jiang Chen Yuan, tandaan mo. Hindi ikaw ang nagpalaya sa akin ngayon. Ako, si Su Yusi. Ang ayaw na sa'yo. Kung aalis ka, isuko mo ang kapangyarihan sa pera. Ngayon, mayroon akong si Minyaw at ang aking anak. Matagal na kitang hindi kailangan. Su Yusi, masyado kang nagmamataas. Mahal. Ibigay mo ang kamay mo. Hawakan mo ang selyong ito. Mula ngayon, ikaw na ang magiging pinuno ng aming pamilyang Jiang. Ang housekeeper. Kung gusto mo ang kalat na ito, sa'yo na.
Jiang Chenyuan, dalhin mo ang paborito mong anak. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa pamilya Jiang sa'yo. Suyusi. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kapag naipon na namin ni Mingyao ang kumpanya, huwag kang lumapit sa akin. Jiang Chenyuan, sana ganyan ka palagi kakumpiyansa. Ed, Umalis na lang siya ng ganun. Ed. Anuman ang mangyari, nasa tabi mo ako. Makukuha mo rin ang lahat ng sayo. Ang mga panlilinlang ni Liu Mengyao, walang-wala yan. Ang pinag-aagawan nila para sa akin, wala yan. Halika, Nianshu, ipapakita ko sa'yo. Kung ano ang tunay na yaman. Naku, paano to nangyari? Ed. Ang yaman-yaman mo pala. Saan galing ang lahat ng to? Ito, mga kayamanan ko mula pa noong sinaunang panahon. Grabe, ang yaman dito. Kaya nang bumili ng 10 pamilya Jiang. Ang UC Group na puro handicraft lang. Paano sasapat sa gastos ng buong pamilya Jiang? Lalo na para maging top na mayamang pamilya. Kaya pala, ate, sa mga taong pinamahala mo ang Jiangs, sarili mong pera ang ginamit mo. Ngayon, si Liu Mengyao naman. Mabilis bang malulugi ang pamilya Jiang? Sa loob ng isang linggo, ubos na ang pamilya Jiang, wala ng pera. Mula ngayon, ako ang magpapasya sa pamilya Jiang. Dahil mahirap ang panahon, kailangan tipirin at mag-effort. Sa susunod na buwan, lahat kayo, babawasan ng 20% ang sweldo. Pero, ibibigay ko sa inyo ang pinakamataas na benepisyo at in-apply ko na rin para sa inyo ang 6 na benepisyo, 2 pondo. Mas marami yan kaysa kay Suyusi. Na 6 lang ang benepisyo, 1 pondo. Bihira ang ganitong benepisyo. Manager Liu. Yung 6 na benepisyo, 2 pondo mo, ayaw namin yan. Yung bonus na binibigay sa amin ni Madam bawat buwan. Ilang beses pa mas mataas kaysa sa bawas mo sa sweldo. At saka, yung red packet ni Madam sa katapusan ng taon, pang 10 taon na ng pondo mo yan. Malinaw na binabawasan mo lang talaga ang sahod namin. Ang ganda pa ng pagsasalita mo. Tingnan mo ang suot mo. Lahat ng suot mo, hindi pa abot sa presyo ng isang panyo ng amo namin. Ang mahal ng panyo niya, tapos sasabihin mong magpapabuti ka ng buhay namin? Tama. Ito ang pinakasyentipikong paan ng pamamahala. Ang paraan ni Suyusi, luma na yan. Kung si Jiliu ay gusto na siyentipikong pamamahala, alis muna kami, hintayin namin ang pagbalik ng amo. Saka kami babalik para magtrabaho. Alis. Tigil. Tumigil kayong lahat. Sumusuwel kayo. Suyusi, ikaw ang nagpalaki ng mga alila mong ito. Ate, bakit mo ako dinala rito? Dahil aalis na ako. Ano? Ikaw. Ed. Prinsesa ka talaga. Nianshu, gusto mo bang sumama sa akin pabalik sa nakaraan? Sa kapangyarihan at katayuan ko. Mas magandang buhay ang maibibigay ko sa iyo kaysa ngayon. Ate, paano ang mga magulang ko kung sumama ako? At, kakasal na ako kay Chen Xiao. Tama ka, dito ang mundo mo, dito ang ugat mo. At ako, dapat na ring bumalik sa lugar na para sa akin. Nianshu, halika. Nianshu, kunin mo itong lahat. Hindi, masyadong. Nianshu, masasaktan ka ng pag-ibig, ngunit tandaan mo, ang pera sa kamay. At ang katinoan sa isip, hindi kailanman mawawala yan. Kahit kailan, huwag mong pabayaan ang sarili mo dahil sa damdamin. Ang pundasyon ng iyong buhay.
At itong 3 folder kapag ang kuya mo ay wala nang mapuntahan, ibigay mo sa kanya at siya ang magbukas. Naiintindihan ko, miss na miss kita. Yusi, huwag kang umalis. Yusi, Chen Yuan, kung may araw na tinalikuran mo ako, walang pag-aatubili akong aalis dito. At hindi na babalik. Jiang Chen Yuan. Tapos na tayo. Chen Yuan, anong nangyari sa'yo? ako. Nanaginip ako na umalis si Yusi. Umalis nang hindi lumingon. Masyadong totoo ang panaginip na yon. Chen Yuan, natakot ka lang sa sinabi niya. 14 na taon na kayong magkasama. Umalis na sana siya kung alis talaga. Huwag kang mag-alala. Hindi pwede. Hahanapin ko siya. Hoy, Chen Yuan. Nianchu. Nasaan si Yusi? Nakatulog siya sa loob. Yusi, alam kong galit ka. Pero ano nang magagawa ko? Ako ang tanging anak ng pamilya Jiang. Ang pagpapatuloy ng lahi, responsibilidad ko yan. Pwede bang intindihin mo ang hirap ko? 10 taon na tayong mag-asawa, kailangan ba talagang ganyan ka? Kuya. Hindi nakalock ang pinto. Bakit hindi ka pumasok at sabihin sa kanya mismo ang mga dahilan mo? Chen Yuan. Okay lang, baby. Nanaginip na masama ang Bobby. Umiyak ng umiyak, hinahanap ka. Hindi ko na mapatahan. Pwede bang samahan mo siya? Ako na ang mag-alaga. Sige, Suyusi, binibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw pa ang nagmamataas. Mukhang hindi mo na ako kailangan habang buhay. Kuya, kung binuksan mo lang ang pinto at pumasok, malalaman mo. Hindi siya ayaw lumabas, umalis na siya. Pero ate, mas mabuti pang bumalik ka na lang sa sinaunang panahon. Dito, hindi ka bagay. Tama, ilagay mo ang mga lili doon. Ngayon ang ika-10 anibersaryo ng kasal ni Chen Yuan at Yusi. Kailangang maging espesyal. 10 taon nang nagtatrabaho si Yusi para sa pamilyang ito. Kahit walang malaking ambisyon, may kontribusyon naman. Sa wakas, nag-isip-isip din ang loko-loko. Magkakaroon ng anibersaryo para makipag-ayos. Ang ganda talaga. Sa tingin ko, dapat magpakalma na siya. Nagpakumbaba na si Chen Yuan. Hindi naman siguro dahil lang sa bata. Iwanan niya ang posisyon bilang MRS Jiang. Tama, maraming babae ang gustong pumasok sa pamilya Jiang. Siya, isang palaboy lang noon. Napakaswerte niya na umabot sa ganito. Nanay Tia, ang ganda ng pagkakaayos. Salamat. Lahat yan, ayon sa gusto mo. Ito ang mga paboritong pagkain ni Yusi. Talagang inisip ni Chen Yuan ito. Makikita ni Yusi ang keke na ito. Siguradong magugustuhan niya. Babae lang yan, lambingin mo lang. Kapag sapat na ang ginawa, dapat tanggapin na niya ang pagkakataon. Saan pa siya pupunta kung iwan niya ang pamilya Jiang? Bakit? Hindi pa siya bumababa mula sa itaas? Pinatawag na ng katulong, paparating na. Ang swerte naman ng ate. Pinag-effortan ka talaga ni Chen Yuan. At ng kito tita. Pero, ang tagal na nating naghihintay, wala pa rin siya. Galit pa rin kaya siya sa akin.
Impossible. Mas importante pa sa kanya tong araw na to. Taon-taon, mas maalala niya to kaysa sa akin. Ngayon, nag-aayos lang yan sa taas, may sorpresa para sa akin. Yanchu, buti na lang dumating ka. Tawagin mo na ang ate mo, hinihintay na ng buong pamilya. Na magputol ng cake. Huwag na kayong maghintay. Ano? Sabi ko, huwag na kayong maghintay. Umalis na ang at ko. Umalis. Saan siya pupunta? Saan siya pupunta? Di naman siya may pamilya? Hindi. Sabi ni ate, bumalik siya sa nakaraan. Jiang Yanchu, kung magsisinungaling ka, gumawa ka naman ng kapanipaniwala. Yung niya, ako pa ang nag-asikaso. Yung babaeng yan, bumalik sa nakaraan, Nianchu, naiintindihan ko kung nagkatampo siya. Pero sobra naman yang dahilan mo. Tama. Anong nakaraan? Isa lang siyang. Babaeng palaboy, swerte lang. Na nakilala ni Chen Yuan. Akala mo, ang importante na niya. tama na, Yanchu. Pumunta ka na sa taas. Sabihin mong bumaba siya mismo ang magpaliwanag. Buong pamilya, nag-effort para sa anniversary na to. Maayos akong nakikiusap, nagmamataas pa siya. Ang daming araw na inasikaso ng lahat. Para sa anniversary nyo, di man lang siya nagpakita, ang arte. Tama, Nianchu, wag mo nang ipagtanggol. Away-bati lang yan, pababain mo na siya. Totoo ang sinasabi ko. Maniwala kayo o hindi. Umalis na ang ate ko, di na siya babalik. Pinagmamakaawa ako, ginaganito niya ako. CJ, parang gusto niyang tapusin na namin to. Kuya. Tignan mo yung iniwan sa'yo ni At. Malalaman mo ang totoo. Chen Yuan, tignan mo. Para kay At. Ang dami mong inayos. May bulaklak. May cake. Ito lang ang iniwan niya. Isang lumang sobre. Parang di ka. Karapat dapat ng effort niya. Ganito na naman. Palaging ganito. Nagdadabog. Nag-aalala ang lahat, kailangan pang pagbigyan. Sabihin mo sa kanya kung hindi siya kusang lalabas ngayon. Hindi ko siya mapapatawad habang buhay. Chen Yuan, huwag kang magalit. Si Ed, baka biglaan lang naisipan. Siguro, gusto lang niyang gawin ito para mas pansinin mo siya. Pansinin. Yemem. Sige, ipaparamdam ko sa kanya kung ano ang pagsisisi. Ay, naku ito. Ang pamilya Jiang ngayon ay naging pinakamalaking katatawanan sa Jiangcheng. Si Yusi, napaka-imprudent niya. 10 taon ng kasal. Ano ba ang hindi kayang tiisin? Ma, si kuya ang unang sumira sa pangako. Hindi ito pag-aaway ni Manang. Ipinagtatanggol niya ang kanyang dignidad at prinsipyo. Ano ba ang alam mo? Nasa pangalan na niya ang bata. Ano pa ang gusto niya? Hindi naman niya pwedeng paalisin ang dugo ng pamilya Jiang, di ba? Tama si Manang. Dapat pa bang mag-away tungkol dito? Kailangan natin siyang payuhan. Isipin ang mas malaking larawan. Paano pwedeng magreklamo? Ha! Pag dumapo na sa mukha mo ang parusa sa kalokohang ito. Tingnan natin kung ganyan pa rin kadaling sabihin. Ginang. Ginang, second madam, may problema. May 5 babae sa pintuan. Kasama ang 10 bata. Sinasabi anak daw ni second master. Nagingay, humihingi ng pagkilala. Limang babae, 10 bata. Tama. Papa. Nasaan si Jiang Yuan Fan? Lumabas ka. Jiang Yuan Fan. Papa. Jiang Yuan Fan, lumabas ka. Lumabas ka. Papa. Jiang Yuan Fan. Papa. Papa. Kayo sino ba talaga kayo? Sino ang nagpasok sa inyo? Nasaan si Jiang Yuan Fan? Palabasin siya. Narito kami ngayon para humingi ng paliwanag. Nanganak na ang mga ito, hindi pwedeng walang. Walang pagkilala magpakailanman. Baby, hanapin natin si Papa. Nasaan si Jiang Yuan Fan? Saan siya pumunta? May ginawa, walang lakas ng loob. Huwag magpadalos-dalos.
Nga, Yusi, kung ako ang nasa kalagayan mo, gusto ko pa nga, na magkaanak ang mga cute ngayon ng 10, 8, lahat ilagay sa pangalan ko. Pagtanda natin, paglaki ng mga batang yon, hindi ba't lahat yon magiging pangangalaga sa atin pagtanda? Aray. Ilang araw pa lang umalis si Manang, ang lahi ng pamilya Jiang. Lalong lumalago pa ang 10 anak sa labas. Talagang kahanga-hanga ang kakayahan mo, Tio, sa pagpapalago ng lahi. Nagulat talaga ako. Jiang Yuan fan. Hindi ko naman talaga gustong makagalit tayo. Pero hindi ko inakalang may iba ka pang babae bukod sa akin. Mga kaibig-ibig. Ngayon, kung hindi mo ako, At ang anak natin bibigyan ng pangalan, ipapaalam ko sa buong lungsod, para makita nila ang tunay mong ugali, Tio. nahayop na nakadamit. Papa, Ay hindi, huwag mong tawagin. Papa, Halika rito, Tio. Huwag kang matakot, haapin mo. Halika. Ano ba ito? Tingnan mo. Ay, Chen Yuan, ito. Nagkamali ako. Bakit hindi ko na lang sila pakasalan? Pakasalan? Ha? Nababaliw ka ba, Tio? Bigami yan, illegal. Gusto mo bang maging balita ang pamilya Jiang? At masira ang pangalan natin? Bilisan mo, tawagin mo si Yusi. Siya ang bahala dito, magaling siya. Sa mga ganitong bagay, Jiang Chen Yuan, noong dinala mo si Meng Yao at ang anak ninyo sa labas, paano kita tinulungan? Pinayuhan ko si Yusi na maging mapagpatawad. Ngayong ako naman, sinasabi mo sa akin ang batas at pangalan? Ang tuntunin ng pamilya Jiang, para lang sa iyo? ikaw. Si Yusi, bumaba ka rito. Pinamamahalaan mo ka ba ang pamilya nito? Dapat ito ay trabaho mo. Ano ang ibig sabihin ng pagtatago mo? Yusi, halika na. Kuya. Sinabi ni ate, kung may problema ang pamilya Jiang, buksan ang dokumentong ito. May solusyon sa loob. Pinapalampas ko na ang paglalaro mo. Ngayon, may mga anak ka pa sa labas at pakakasalan mo sila. Wala ka bang konsensya? Kaya pala alam ni Tia. Ang kalokohan ni Tio sa labas, pero pinili niyang maging mabait, para sa pamilya. Tama si ate, ang pagtitiis ay hindi nagdudulot ng respeto. Kundi ng mas maraming pagmamaltrato. Tama na. Kung hindi ko sila pakakasalan, mapapahiya tayo. Noong Chen Yuan, nagdala kay Meng Yao, hindi ba ikaw rin ang nagtawag kay Yusi na mapagbigay? Ngayon, ikaw naman. Ano ba ang itsura ng pagyak at pagwawala? Ikaw na nga ang hindi makapagkaanak ng lalaki. Pumipili ka pa. Umikot ang mundo. Nang mangaral ka, lahat ng salita mo ay parang normal lang sa mayayaman. Nang ikaw naman ang nasa sitwasyon, bawat salita ay kahihiyan. Ang bumerang na ito. Sana mahawakan mo ng maayos, Tia. So Yusi, halika ka na. Ayusin mo na ito para sa akin. Hanggang kailan ka magtatago? Nagkagulo na ang buong bahay. Yusi, Ginoo, umalis na ang ginang sa Jiang family. Ipinaabot niya sa inyong lahat na wala siyang kinalaman sa mga problema ng Jiang family. Mula ngayon, kayo na ang bahala. so Yusi, ikaw. Kuya, Ang dokumentong iniwan sa iyo ni At. basahin mo ng mabuti. Diborsyo. So Yusi, ang lakas ng loob mo. At ginawa mo pa akong may utang na 2 bilyon. Chen Yuan, huwag kang matakot. Sa kanya, ganyan lang ang mga babae. Paraan lang yan ng pagtatampo. Kukuha ako pa sa iyo ng pinakamahusay na grupo ng mga abogado sa Jiangcheng. Sinisiguro ko sa iyo, hindi siya mananalo sa kaso. Tama si Kuya. Isang babaeng hindi natin alam ang pinanggalingan, ano ba ang alam niya sa batas? Hindi dapat maging balido ang kasunduang ito. Yung Chen Yuan na yan, ang pinakamahalaga ngayon. Dahil nagmamataas siya at ayaw bumaba, tayo naman. Hindi na kailangang magpakabait sa kanya, di ba?
Ganitong maliit na bagay, haan mo na sa akin. Minyaw, ikaw talaga ang maalalahanin. Tito, kung ako ang tatanungin, hindi naman mahirap ang problemang ito. Bakit hindi mo na lang sabihin sa publiko na matagal nang sira ang relasyon ninyo ni Tia? Tia, huwag kang magalit. Umalis ka ng marangal na dala ang pera. Di ba maganda rin yon? Minyaw, hindi ba't kalokohan yan? Chen Yuan, huwag kang magmadali. Ang mga ito ay formalidad lang para sa proseso. Ito, sabihin mo sa publiko na ang babaeng ito ay yung lehitimong asawa at sa ganitong paraan, ang kanyang anak ay magiging lehitimo at karapat-dapat na rin. Sa ganito, hindi ba't napanatili ang dangal at reputasyon ng Jiang family? Mabuti. Mapapanatili ang mukha ng aming Jiang family. At masosolusyunan ang problema. Ang galing mo talaga. Gawin na natin ito. Dadalhin ko na sila para maayos. Sage, tara na. Ikaw, munting kaibig-ibig. Mabilis ang pag-isip mo ah. Liu Mengyao, para lang maupo. Sa posisyon ng ginang ng Jiang, ginamit mo talaga ang lahat ng paraan. At itong 3 folder na ito para sa iyo, kuya. Kapag wala ng pag-asa, ibigay mo sa kanya. Hayaan mo siyang buksan gamit ang sarili niyang kamay. Naiintindihan ko na. Sadyang sarili mong kasalanan, ang dilaw na bag, appetizer lang yan. Kuya, sabik na akong makita kung paano mo bubuksan. Ano kaya ang ekspresyon mo kapag naubos na ang 2 bag? Yusi, buksan mo ang pinto, ako ito. Ako si Tia, pumunta ako para humingi ng tawad. Hindi ko dapat sinabing magpakatatag ka. Hindi ko dapat sinabi. Ganito talaga ang mga lalaki sa mayayamang pamilya. Pero ngayon ako ang naparusahan. Masaki ito sa akin, parang tinutusok ng kutsilyo. Yusi, pwede bang buksan mo ang pinto, Yusi? Tia, huwag kang ganyan, Tia. Ete, hindi na niya naririnig. Nianchu, buti na lang dumating ka. Pakiusap, kausapin mo si ate. Pahingi ng tulong para pangasiwaan ang sitwasyon. Ang pamilyang ito, magkakagulo na, iya. Hindi ito kasalanan mo, kasalanan ni Tio, pero, hindi ba't ganoon din ang nangyari sa maraming babae? Simula pagkabata, ang palaging sinasabi sa akin ay tiisin lang. Magtiis pa, para sa kapakanan ng lahat. Nakita mo naman ang kinahantungan ni ate. Hanggang kailan ka pa magtitiis? Hanggang sa itaboy ka na niya. At panuorin silang hatiin ang lahat ng ari-arian kasama ang anak sa labas. Iya. Sinabi sa akin ni ate, ang tanging pag-asa ng babae ay hindi dapat ang lalaki, ang kasal o ang pamilya. Kung gayon, ano pa ang asahan ko? Ang tanging pag-asa ng babae ay ikaw lang mismo. Ang iyong talino, ang iyong kakayahan, at ang pera sa bulsa mo. Ngayon, malinaw na ang ebidensya ng pangangaliwa niya, magsampa na hiwalayan, protektahan ang ari-arian. Paalisin siyang walang dala, Nianchu. Tia, matanda na ako, hiwalayan. Dahil nga nasayang mo na ang napakaraming panahon, kaya dapat bawiin mo ng may tubo, kunin ang pera. Saan ka man pumunta, magiging komportable ang buhay mo. Bakit ka pa magpapakumbaba sa lugar na ito? Tama ka. Sundin kita, pakiusas sabihin mo kay Yusi. Humihingi ako ng tawad, naniniwala akong susuportahan niya ako. At sa malayong panahong iyon, ayos lang ba ang buhay mo? Presidente Jiang, kailangan kong sabihin sa inyo kung ipipilit ang apela. Ang resulta ay malamang na hindi lamang mananatili ang hatol, kundi mawawalan pa kayo ng lahat ng ari-arian. Ha? Ay, wala na bang ibang paaan? Ang bahay na ito, 1 linggo na ang nakalipas. Nailipat na sa pangalan ni Jiang Yanchu. Sa mahigpit na kahulugan. Nakatira na lang kayo dito bilang mga bisita sa mga ari-arian ni MS Jiang Yanchu. Kaya hindi kami napalayas. Ito. Hoy kuya, Ginoo, ang asawa mo'y naghain ng demanda laban sa'yo. Hinihingi ang hati sa lahat ng ari-arian, kasama ang mga itinatago sa ibang bansa. Ipinagbawal na ng korte ang mga account. At nalaman na nagbigay ka sa iba ng maming ari-arian. May karapatan siyang singilin ito. Baka mawalan ka ng lahat at magkautang pa. Hahaha, wala na. Ang babaeng to, manghahati pa ng pangkabaong ko.
Siguradong si Suyusi ang nag-udyok. Okay lang sana kung siya lang ang naghiwalay. Pero sisirain pa niya ako. Chen Yuan, hindi na ito panahon. Magtampo. Pumunta ka na sa kwarto ni Yusi. Humingi ka ng tawad, magpalamig ka. Babae lang yan, pagbigyan mo. 10 taon na kayong mag-asawa. Hindi naman siguro siya ganun kalupit, di ba? Chen Yuan, magpakumbaba ka na. Baka may pag-asa pa ito. CJ, Bilisan mo. Yusi, mag-usap tayo, pwede ba? Yusi, nagkakamali ako. Hindi ko dapat sinabi at ang bata. At lalong hindi ko dapat sinabi ang mga salitang yon. Nagkakamali lang si kuya, akala niya asawa ko siya. Nakita ko na ang kasunduan sa hiwalayan. 10 taon tayo. Wala ka na bang ibibigay na pagkakataon? Ngayong mawawalan ka na ng lahat sa kakamagsisi. Saan ka nung una? Magulo na ang pamilya. Kung pamamahalaan mo lang ulit ako, ipapadala ko ang bata sa probinsya. Hindi siya makakaabala sa atin. Pwede na ba yon? Ginoo, kailangan magpahinga ang ginang. Umuwi na po kayo. Yusi, hanggang dito na lang ba talaga? Ano pa bang gusto mo? Gusto mo bang masira ang pamilya, Jiang? Umuwi na po muna kayo. Sige, tignan natin sa kasal ni Nianchu. Kung makakapagpigil kang hindi lumabas. Wow, ang ganda mo Nianchu. Ang ganda ng design. Parang para sa'yo talaga ito. Pero, bakit wala dito si Director Lu ninyo? Abala ba sa pag-promote? Pati pagsubok ng kasal? Mag-isa ka lang. Bagong pasok lang siya sa UC Group. Mahirap ang posisyon ng director. Maraming lakad. Unawain mo na lang. Sabi ko nga, kung hindi dahil sa'yo at kay ate, paano siya naging director? Nang mataas na ang posisyon. Lumaki na rin ang ulo. Nung nanliligaw pa, 24 oras. Nasa tabi mo. Ngayon nagmamalaki na. Nagpaliwanag naman siya, di ba? Bagong promote, kailangan magpatatag. Sasabihin ko sa iyo, kapag mayaman ang lalaki, nagiging masama siya, kamakailan lang. Palagi siyang nagtatago para sumagot sa tawag, at laging hanggang hating gabi ang mga inuman. Baka naman may iba siya sa labas. Huwag kang magsalita ng ganoon, Chen Xiao. Hindi siya ganoong klaseng tao. Nasaan ang cellphone? Nasa labas siguro. Tingnan natin. Nianchu. Hindi ba si Lo Chen Xiao yon? Lo Chen Xiao. Naka-wedding gown ka na rito, naghihintay sa akin? Ano to? Sabik na sabik ka na? Gusto mo nang pakasalan ako? Chen Xiao, sinampal niya ako. Jiang Nianchu. Anong kalokohan yan? Aray, Chen Xiao. Jiang Nianchu. Binibigyan kita ng mukha, no? Lo Chen Xiao, may mukha ka pang magtanong. Hinalawa ang babae dito sa relasyon kanino. Ano ng klaseng tao ka ba? Noong nanliligaw ka kay Nianchu, parang asong nakasunod lang. Ngayong ikakasal na kayo, lumabas na ang tunay mong kulay, no? Bitawan mo siya. Umalis ka riyan. Jiang Nianchu. Akala mo ba dahil may kasunduan, ikaw na ang MRS Lu? Wala pang kasal, wala kang kwenta. Nianchu. Nianchu, okay ka lang ba? Lo Chen Xiao, hayop ka. Naglakas loob ka pang manakit. Matagal ko nang binalaan si Nianchu na mag-ingat sa iyo. Masakit ba? Kung masakit, matuto ka. Ang mga lalaki ng pamilya Jiang. Ganyan din ang ugali. Ang kuya mo, may anak sa labas. Ang tatay mo, ang tiyo mo, puno ng utang sa labas. Pati ang hipag mo, umalis na rin, di ba? Ngayon, wala ka nang masasandalan. Isa ka lang ngayong babaeng walang laman. Anong kayabangan mo? Chen Xiao, tama na, maraming tao. Nianchu,
Masasaktan ka ng pag-ibig, pero tandaan mo, ang pera sa kamay mo. At ang katinuan sa isip mo, hindi yan kailanman mawawala. Sage. Anong gagawin mo? Mananakit ka pa? Aray! Chen Zhao. Jiang Yanchu, naglakas loob kang manampal sa akin. Ang kamay ko, masamang babae ka. Sinasaktan mo ang kamay kong ito. Mula ngayon, maging mahinahon ka. Serves you right. Ito ang kapalit ng pananakit mo sa babae. Bastos, dapat matagal na kitang pinayuhan si Nianchu na makilala ang tunay mong pagkatao. Tumawag ng ambulansya at i-report sa pulis. Ipaaresto siya sa pananakit. I-report, may CCTV kami rito at may mga saksi. Ipaaresto ka sa pananakit. Lo Chen Zhao, maghanda kang makulong. Saksi kami. Tumawag na ng pulis. Umalis na tayo. Nakakadiri ang lugar na ito. At ang damit na ito, ang dumi-dumi. Jiang Chenyuan, ang mga illegal na transaksyon ng pamilya nyo. Ang nakaw na pera ng tiyuhin mo, ang ebidensya ng kalokohan ng tatay mo. Nasa akin lahat. Kung hindi ako pakakasalan ni Jiang Yanchu, gigibain ko ang pamilyang Jiang. Wawasakin ko kayo. Jiang Yanchu, nagpabigo ka sa amin. Nanakit ka sa publiko. At nagkagulo hanggang sa pulis. Nahihiya ang pamilyang Jiang dahil sa iyo. At bumaba ang presyo ng stocks ng grupo. At kumakalat ang sismis na walang disiplina ang pamilyang Jiang. Alam mo ba ang malaking pinsalang ginawa mo? Nianchu, ikaw ang pinaka-mature. Kaya ngayon, isipin mo ang pamilya. Dalawang opsyon. Una, makipag-ayos ka kay Lo Chen Zhao para tumigil ang gulo. Pangalawa, mag-low profile ka muna at ihiwalay ang sarili sa pamilya Jiang. Hintayin muna matapos ang iskandalo. Mag-low profile. Ihiwalay ang sarili. Ang ganda ng salita. Gusto nyo lang kunin. Ang mga villa at ari-arian ko ng ngalang laban, di ba? Ikaw. Jiang Yanchu, anong sinasabi mo? Para sa ikabubuti mo ito. Chen Yuan, huwag kang magalit. Nianchu, bata pa siya. Hindi pa nakakaintindi. Baka nadala lang siya. Ni Siusi. Hindi pa niya. Maintindihan agad. Karapat dapat ka bang banggitin ang ate ko? Kuya, kayong mga lalaki, kapag may problema, hindi nyo kayang solusyonan. Kayo ang pumilit sa ate kong umalis. At ngayon, gusto nyo kunin ang ari-arian ko. Gusto nyo pang magmakaawa ako sa ate kong bumalik. Hindi ba kayo mabubuhay ng walang babae? Nakakahiya. Nianchu, babae ka. Sa huli, ikakasal ka rin. Ang ari-arian ng pamilya Jiang. Hindi naman tama na hawak ito ng isang dayuhan. Pagkailangan kang isakripisyo, sasabihin nila, tayo ay magkakapamilya, pero pag gusto ka nilang agawin, sasabihin nilang dayuhan ka lang. Ganoon na ba sila katagal? Ang pamilya Jiang, laging double kara. 25 taon na ang ganyan. Dayuhan. Ngayon ko lang nakita ang tunay na mukha ninyo. Sa inyong paningin, ang babae ay dayuhan gamit lang. Dapat ibigay ng ang lahat, pero pag ipinagtanggol ko ang sarili ko, malaking kasalanan na yon. CJ, kung ganyan ka katigas ang ulo, sasabihin ko ng diretso sa'yo. Ngayon, kung ayaw mo makasuhan kay Lo Chen Zhao hanggang makulong, isang paraan lang yan. Humingi ka ng tawad kay Suyusi. Paalisin mo ang kasulatan ng diborsyo at pabalikin siya para mamahala. Ganun lang maliligtas ang Jiang Group at ang problema mo. Matutulungan kitang ayusin. Sa wakas, sinabi mo rin ang totoo. Sabi ko sa'yo, hindi kailanman. Bareng nakalaya na ang ate sa hirap. Hindi ko na siya ibabalik sa impyerno. Jiang Yanchu, wala kang magagawa ngayon. Pupunta ka, gusto mo man o hindi. Sige, pumunta ka. Pagbuksan mo ang pintuang yan, at wala kang makita, tingnan natin kung gaano pa katatag ang tiwala mo. Tingnan natin kung gaano katatag ang tiwala mo. Tara na. Pasok. Nasaan ang gamit? Suyusi. Ang tigas mo. Diborsyo, tapos wala ka nang iniwan. Ang galing mo. Kuya, ngayon mo lang ba naniwala na tuluyan nang umalis ang Umalis na siya sa pamilya. Kalokohan yan. Saan siya pupunta? Sa lungsod na to. Wala siyang kakilala. Umalis sa akin, Jiang Chenyuan.
Imposibleng mabuhay siya sa mundo nang wala ako. Panoorin nyo, hindi aabot ng 3 araw, babalik yan dito ng nakayuko. At magmamakaawa sa akin. Tama si Chen Yuan. Ang naginarte lang yan dahil alam niyang mabait ka. Ano nang sabi niya, babalik sa sinaunang panahon? Sa tingin ko, Sobra lang siyang nanonood ng teleserye. Akala niya bida siya. ano nang nangyari? Nasaan si Yusi? Bakit nawala ang lahat ng gamit? Nanay, hindi lang mga mahalagang bagay ang dinala ng ate. Malamang pati ang alahas mo. Ang pinakamasama, si Nianchu. Sinira niya ang kamay ni Lu Chenxiao ngayon. Pinagusig ng pamilya Lu ang responsibilidad at ngayon lahat ng media ay nanonood at tumatawa. Ang reputasyon ng pamilya natin ay nasira na. Ang grupo, sa huli, mapapahamak dahil sa 2 babaeng ito. Jiang Yanchu, bibigyan kita. Ng huling pagkakataon. Pakasalan mo si Lu Chenzhou. Ang pananakit mo sa kanya, ayusin ko. Mas gugustuhin kong makulong. Kaysa pakasalan ang gago ng iyon. Nianchu, bakit ka ba napakatigas ng ulo? Si Chen Zhao, kahit medyo palabiro, nasa puso niya ikaw. Pag pinakasalan mo siya, hindi lang maliligtas. Ang pangalan ng mga Jiang, may magiging tahanan ka rin. Di ba? Parehong panalo. Tahanan. Ako, si Jiang Nianchu. Ay ayaw ng ganoong klaseng tahanan. Sige, ayos. Ikulong siya sa kwarto. Walang makakapagpalabas sa kanya nang walang pahintulot ko. Hanggang sa araw ng kasal. Chen Yuan, ito. Nanay, hanggang kailan mo siya palalampasin? Nabaliw siya dahil kay Suyusi. Kung di siya didisiplinahin, masisira ang pamilyang Jiang sa kanya. Jiang Chen Yuan, magsisisi ka. Magsisisi. Tingnan natin kung paano ako magsisisi. Dalhin mo siya. Kung nandito ka sana. Hindi mo hahayaang pilitin nila ako ng ganito. Nianchu, tandaan mo, ang isang mabuting pag-aasawa ay nagsisimula sa pag-ibig at nananatili sa pangako. Sabi mo, ang pag-aasawa ay nagsisimula sa pag-ibig at nananatili sa pangako. Pero sila, ginawang impyerno at panggigipit ang pag-aasawa. Bini-bini. Bago umalis si Ginang, inutusan niya ako na kung may problema kang. Di masolusyonan o gusto mong pumunta kahit saan. Ako ang maghahatid sa'yo palayo. Sige, sumasama ako sa'yo. Hindi. Hindi muna ako aalis ngayon, bini-bini. Sabi ni At, ang isang babae. Dapat may lakas ng loob na harapin ang unos. Ang pagtakas lang ay hindi solusyon sa anumang problema. Gusto nilang makita akong sumuko. Ipapakita ko sa kanila kung gaano kalakas ang babaeng. Hinubog mismo ni At. Bini-bini. Kala mo yan. At, kung maaari mo ring matanggap ito. Ito ang pinakamahalagang sandali sa buhay ko. Gaano ko man sana nais na narito ka rin. Kahit hindi mo makita, alam ko, ipinagmamalaki mo ako dahil ngayon, Hindi na ako prinsesang naghihintay ng pagliligtas. ako ang mandirigmang tinuruan mo mismo. Nianchu, ang ganda-ganda mo ngayon, sayang lang, hindi makikita ni ate. Sino ba ang nakakaalam kung saang ilalim ng tulay siya nakatira ngayon? Siya. Wala siyang pakialam sa'yo. Kung may pakialam siya, narito sana siya sa kasal mo ngayon. Jiang Yanchu, magising ka na. Yung ate na mabuti sa'yo, matagal na niyang tinalikuran ka. Kahit bumalik man siya ngayon o hindi, hindi nito mababago ang gagawin ko.
sa susunod. Chen Yuan, medyo hindi pa rin ako kampante. Ngayon, lahat tayo ay pupunta sa kasal, mawawalan ng tao ang bahay. Noong umalis ang ate, nawalan ng laman ang bahay. Sino ang nakakaalam kung may utang ba siya o may kinasangkot na tao? Sa tingin ko, siguro, mananatili na lang ako para magbantay ng bahay. Ganito, maiiwasan ang anumang aksidente. Mabuti na lang at maingat ka, ikaw lang ang tunay na nagmamahal sa pamilyang ito. Mas mabuti kaysa sa mga taong laging nangangarap na prinsesa. At nagtataksil sa sariling pamilya. Ikaw, magbantay ka ng maayos dito. Tingnan natin kung anong kalokohan ang gagawin niya. Dapat talagang magbantay ng mabuti. Nianchu, halika, inumin mo ito habang mainit pa. Ngayon ay ang pinakamasayang araw ng aking anak. Dapat kang magmukhang maganda. Halika. Bakit ka pa rin nagatampo? Makinig ka sa payo ni inay. Ang pag-aasawa sa huli ay tungkol sa pagtitiis at pagtanggap sa isa't isa. Walang lalaking perpekto sa mundo. Pagtanggap. Tulad ng pagtanggap mo kay itay noong bata pa kayo. Alam mo na pala lahat. Ang mga lalaki noong bata pa, hindi maiiwasang makamali. Minsan kailangang magpanggap. Naisip ko na rin ito, inay. Mas mabuting magbigay kaysa pigilan. Pumunta ako sa probinsya, inay, at nakahanap ako. Lucky, nakahanap ako ng isang tahimik at matapat na batang probinsyana. Para mag-alaga sa tatay mo, malinis ang pagkatao. Kapag comfortable ang lalaki, hindi na siya lalabas. Ang mga babae. Kailangang maging matalino, hindi puro away. Inay. Para kang naglagay ng wood sa timba ng bigas. Akala mo nakakuha ka ng pakinabang, pero balang araw. Kakainin ng wood ang bigas at ikaw ang maiwan. Nawala ng natira. Ano pa ang magagawa? Nabaliw ka lang dahil kay Suyusi. Itinuro sa'yo ng masyadong idealista. Ito ang totoong mayaman, ito ang realidad. Alin bang lalaking may kakayahan ang ngalang kalokohan sa labas? Ang pinakamahalaga ay ang iyong posisyon. Ikaw ang lehitimong Emares Lu, kapag nagkaanak ka na. At may tagapagmana na ang pamilya Lu, ang puso ng lalaking ito ay natural na babali. Ito ang tunay na buhay. Ang ganitong buhay na nakukuha sa pagtitiis at panlilinlang. Ayaw kong mananasan. Ikaw, bakit ka ba napakatigas ng ulo? Umalis na si Suyusi. Ang mga sinabi niya ay lason. Wala na siyang pakialam sa'yo. Hindi, dahil nakinig ako sa sinabi ng ate. Kaya ayaw kong mamuhay ng ganito. Sinabi ng 8. Ang pag-ibig ay nagsisimula sa pangako at nagwawakas sa katapatan. Ang isang pagsasama, kung hindi man lang magawa ang pinakabatayang katapatan. Hindi na yon pagsasama, negosyo na yon. Sinabi rin ng 8, isang gabay, huwag mong ilagay ang pag-asa sa konsensya ng isang lalaki. Dapat sarili mong kontrolin ang kapalaran. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nianchu, tandaan mo ang pinakamalakas na sandata sa mundo ay hindi pera at hindi rin kapangyarihan. Ano yon? Ito ay ang pagiging wala kang pakialam. Kapag wala ka ng pakialam sa lahat, hindi ka na mabibigkis ng mga tuntunin. Hindi ka na masasaktan ng damdamin. Sa panahong yon, ikaw ang tunay na hindi matatalo. At ang pinakakinatatakutan ng pamilya Jiang ay ang Jiang Nianchu na. Wala nang pakialam sa lahat. At, panoorin nyo, ang mga itinuro nyo sa akin, hindi ko kailanman nakalimutan. Ang hapag na hindi nyo natumba, ngayon ako ang tatumba. Nianchu, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ma, huwag kayong magalit. Para sa aming pamilya Jiang. Tiyak kong tatapusin ko ng maayos ang kasalang ito. Lu Chenxiao, handa ka na bang tanggapin ang regalo kong pangkasal? Ngayon, hindi lang ako lalabas ng bungbu, babagsakin pa kita. Nang tuluyan. Mga kagalang-galang na panauhin, ngayon ay samahan ninyo kami. Sa mainit na palakpakan para sa pinakamagandang nobya, si MS Jiang Nianchu. Niyan, tingnan mo ang mga kilalang tao sa lungsod. Narito silang lahat para sa ating kaligayahan. Alam mo ba, ang makapag-asawa sa akin, si Lu Chenxiao, ay isang biyayang pinapangarap ng maaming babae. Sa buhay na ito, ikaw ay itinakdang maging MRS Lu.
Mukhang may sasabihin ang ating nobya. Sa ating nobyo, Chen Xiao, bago mo ako suotan na singsing, may isang bagay akong itatanong sa'yo. Sana'y harapin mo ang lahat ng mga kamag-anak at kaibigan. Nais kong sagutin mo ako ng totoo. sa huling sandali na, gusto mo pa akong subukan? Saich, tanong mo. Ako si Lo Chen Zhao. Matuwid at prangka ang pagkatao. Wala akong hindi kayang sabihin. Tanong, ano ang relasyon mo sa babaeng ito sa screen? Tingnan ninyo. Akala ko ano. Ako si Lo Chen Zhao, malandi at palabarkada. Alam na ng buong mundo yan. Ano naman? Tunay na lalaki. Ang paglalaro ay libangan lamang. Ngunit ako, si Lo Chen Zhao, sa aking konsensya ay masasabi, hindi ako tulad ng ilang. Walang klaseng lalaki na may kinakasamang iba sa labas. Nagkakaroon ng anak sa labas na nakakasagabal sa'yo. Yan. Sapat na ba? Si Ginoong Lu ay bantog sa pagiging malandi. Alam ng lahat. Alam ko lang na mahilig ka sa mga babae, ngunit hindi ko inakala na may sakit ka palang nakakahawa. Tingnan nyo, ganoon kagulo. Ano ito? Iyon si Ginoong Lu, sumali siya sa aktibidad. Hindi ito kasal, GNG, Jiang, ito'y pagtalon sa apoy. Kaya pala minamadali ng pamilya Lu ang kasal. Ginagamit lang nila itong pantakip sa iskandalo. Peki ito, gawa ng AI. Peki ang laha. Patayin yan, bilisan nyo, gawa lang ng AI yan. Si Jiang Yanchu ang nag-akusa sa akin. Huwag kayong maniwala. Huwag maniwala. Nagdadahilan ka pa. Akusasyon. Narito ang orihinal na video, maaari itong ipadala sa propsyonal na institusyon para sa pagsusuri. La Chen Zhao, hindi ka lang malandi, kundi bastos ka rin. Ginawa mo ang aming pamilyang Jiang at ang lahat ng bisita dito bilang pantakip sa iyong maruming katotohanan. Huwag kayong maniwala. Si Jiang Yanchu ang gumamit ng AI para gawin ang peking video at akusahan ako. Jiang Yanchu, wala kang ebidensya. Pwede kang makulong nito. Noong gabing iyon, sa bar 888, kailangan bang banggitin ko ang mga pangalan ng lahat ng kaibigan para marinig ninyo? Walang ebidensya, walang basehan, gusto mo lang akong pausahan. Walang patunay. Tingnan nyo ito, malignant tumor virus, huling yugto ng Yayes. Klasikong sintomas ng sakit. La Chen Xiao, dinala mo ang nakamamatay at nakakahawang virus na ito para mandaya sa kasal. Gusto mo bang isama kaming lahat sa kamatayan mo? Kailangan bang ipatawag ko si Professor Lee para magbigay ng paliwanag sa inyong lahat? Jiang Yanchu, pama na yan. Huwag kang magtantrums. Pag-usapan natin ito ng pribado. Pag-usapan natin ng pribado. Ito ang kailangan ko aking makulinan ng kasal. Diba? Lu Chen Xiao, tingnan ninyo. 3 araw bago ang kasal, pumunta siya sa pribadong ospital para magpa-check-up. Nakasulat ng malinaw sa medical report na kumpirmang may VIH at mataas ang pagkalat nito. Naku, nakakahawa. Lumayo kayo sa kanya. Kadiri, kanina ko pa hinahawakan ang kamay niya. Ano nang gagawin natin? Pinapasali nyo kami sa kasal ng isang may sakit. Gusto mo ba kaming patayin? Kawawa naman si MS Jiang. Sinuwerte ng todo na dinala ng ganitong maruming bagay. Pa dumalo sa kasal. Lu Chen Xiao, naintindihan ko na ngayon kung bakit ginamit mo ang lahat ng paraan. Maging ang masasamang pamamaraan para pilitin akong pakasalan ka. Dahil ang buhay mo ay sira na, wala ng pag-asa. Kailangan mo ng isang magandang asawa sa labas. Para takpan ang kahihiyan mo, itago ang iyong sirang at nakakadiring kaluluwa. Ang pagpapakasal sa akin ay huling pag-asa mo lang. Para mapanatili ang iyong magandang imahe sa mataas na lipunan, di ba? Tumigil ka. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Pek ito, walang ebidensya. Siya ang nagsisinungaling. Niloloko lang niya ako. Ang babaeng ito ang nagsisinungaling. Alam kong gagawin mo ito. Huwag. Lu Chen Xiao, tapos ka na. Peki ang laha. Totoo ang medical report niya. Grabe, kalmado at matalino, si MS Jiang. Ay talagang may lakas ng loob ng isang general. Hindi nga nakapagtatakang tinuruan siya ni Suyusi. Ang talino at strategiya niya ay kapareho. Ang kanyang manugang, mga kamag-anak at kaibigan, nakita ninyo na may malubhang sakit ang lalaking ikakasal. Ang unang dapat gawin ay gamutin siya. Kaya't ang kasal na ito ay kinansela. Marumi ang lugar na ito para sa kalusugan ng lahat. Maaari po bang umalis na kayo ng maayos? Huwag mo akong hawakan.
Lu Chenxiao. Sira na ang kaliwang kamay mo. Gusto mo bang mawala rin ang kanan? Jiang Nianchu, ikaw. Ang kamay ko. Bitawan mo ang kamay ko. La Chenzhao. Ang iyong kaliwang kamay ang tumulak sa akin. Ngayon nasira na ang iyong kanan. Ito ang inters. Mula ngayon. Tapos na tayo. Kung ako'y wala na, hindi rin kita hahayaan. Gusto kong sabay tayong mamatay. Mamatay ka na. Nianchu, ano na naman tong ginagawa mo? Isang magandang kasal, bakit naging ganito? Bakit hindi mo itanong kung ano ang ginawa niya? Jiang Qianyuan. Bobo ka. Sa panahong ito, anong? Pagmamalaki ng kuya ang pinapakita mo? Naalala mo pa ang kasal ko? Bakit hindi mo itanong sa mabuting kapatid mong ito kung ano ang magandang ginawa niya? Lo Chenzo, linawin mo ang sinasabi mo. Ano ba talaga ang ginawa ni Nianchu? Ano ang ginawa niya? Hinusgahan niya ako ng husto. Inanggihan niya ako sa harap ng lahat. Ginawa niya akong kahiya-hiya sa buong lungsod. Wala yan. Ang tunay na magandang bagay, naghihintay pa sa iyo. Mamaya na, ang inyong pamilyang Jiang at ang UC Group, dahil sa kabayanihan niya, ay lubusang babagsak. Chen Zhao, anong sinasabi mo? Kahit nagalit ka, dapat may hangganan. Pribadong bagay ang kasal. Paano maapektuhan ang grupo? Ama, si Chen Yuan, ay matagal nang naghanda ng plano. Kahit may gulo sa kasal, hindi yan makakaapekto sa grupo. Plano? Jiang Qianyuan, ikaw ay isang tunay na tanga. Anga ka. Kung wala si Suyusi, ano ka? Nasusunog na ang bahay mo. Hindi mo pa alam? Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin, ang chain ng pondo ng UC Group ay tuluyan ng naputol. Ang sistema ng paglilinis. Baka naumpisahan na. Mamaya, ang inyong pamilyang Jiang at ang UC Group ay magiging mas malinis pa kaysa sa akin. Walang-wala. Imposible yan. Kahapon ko lang tiningnan ang financial report. Iyon ang gusto ni Suyusi na makita mo. Bobo ka. Matagal na niyang inihanda ang bitag. Naghihintay lang na mahulog kayong mga bobo. Ang pamilyang Jiang. Kung wala si Suyusi, wala kayo. Umalis na siya ngayon, mamaya. Babalik kayo sa dati. Katarantaduhan. Saan ang ebidensya? Walang ebidensya, ay dedemanda kita. Ebidensya? Sage, hayaan mong mawala na ang pag-asa mo. Ipalabas ang balita. Hayaan nating makita ng mga kite na ito ang biglang pangyayari. Nabangkarote ang UC Group, nasira ang supply chain ng pundo, at sinasabing inilunsad na ang proseso ng paglilidit sa pagkabangkarote. Hindi impossible to. Lang lahat to. Si Siyusi, yung cute na yon, siya ang may gawa nito. Suyusi, lumabas ka rito. Magpaliwanag ka. Gusto mo ba talagang wasakin ang aming pamilyang Jiang? Wala na talaga lahat. Paano nangyari ito? Kailan? Paano nangyari? Jiang Qianyuan, kung wala si Suyusi. Wala ka, ang inyong pamilyang Jiang. Kung wala si Suyusi, ano na lang kayo? Apos na kayo. Wala kayo. Nagiwan si At ng solusyon. Ano ang iniwan ni Yusi? Bigay mo sa akin. Bitawan mo ako. Sabi ni Ed, kung magkakaproblema ang grupo, pwedeng buksan ang folder na ito. Ayos. Alam ko na. May paraan si Yusi. Siguradong may paraan siyang iligtas ang grupo. Alam ko na yan. Hindi naman ganoon kabagsik si Yusi. Hindi niya hahayaang mamatay ang aming pamilyang Jiang.
Nasa puso pa rin niya ang aming pamilyang Jiang. Tama nga. Kilala ko si Batang Yusi. Matigas ang salita pero malambot ang puso. Sa 10 taon ng pag-aasawa, napakalaki ng naitulong niya. Sa aming pamilyang Jiang, hindi siya basta-basta magpapabaya. Tama. Walang duda sa kakayahan ni pamangkin-inlaw na Yusi. Kung nag-iwan siya ng folder, siguradong nakahanda na ang plano. Maliligtas ang grupo. Maliligtas ang pamilyang Jiang. Ate, kung makikita mo ang itsura nila ngayon, ano kaya ang isipin mo? Jiang Chenyuan, sa loob ng 10 taon. Kung kaya kong itatag ang imperyo ng Yusi, kaya ko ring sirain ito ng sarili kong kamay. Kung tinalikuran mo ang sumpa, babawiin ko ang lahat. Suyusi, ang tigas ng loob mo. Gusto mo na talagang sirain ako at sirain ang pamilyang Jiang. Suyusi, hayop ka. Ano ang ginawa ng pamilyang Jiang sa'yo para gantihan mo kami ng ganito? Bruha. Isa kang tunay na bruha. Wala na talaga ngayon. Ngayon, naramdaman nyo na rin ang pakiramdam ng taong pinaalis ninyo, nabawi ang lahat ng ibinigay niya sa inyo. Ikaw ang malas. Kung hindi ka nag-back out sa kasal, hindi magkakagulo, hindi masisira ang grupo natin ng ganito kabilis. Kung sumunod ka lang at pinakasalan mo si Chen Zhao, walang problema. Ikaw, kasabwat mo ang manugang mo. Gusto niyong sirain ang pamilya Jiang. Ako ang may kasalanan. Ito ang bunga ng kasalanan ng kuya ko. Kung hindi siya naging taksil, hindi niya pinalayas ang manugang kasama ng kabit at anak sa labas. Hindi siya gaganti ng ganito. Hindi ninyo siya sinisisi sa pangangalo niya. Ako pa ang sinisisi sa pagtutol ko. Tumigil ka na. Ngayon ko lang naisip. Simula pa lang, plano na ito. Plano mo at ni Suyusi. Una, pinapirma ako sa hiwalayan na wala ng lahat may utang. Tapos sinira ang grupo, sunod-sunod. At ikaw ang pinakakinabang. Villa, ari-arian, nasa pangalan mo na. Gusto niyong sirain ang pamilya Jiang. Tapos lalamunin ang lahat. Tama si Chen Yuan. Nianchu, ikaw at si Suyusi. Ang lalim ng plano niyo. Ibalik mo ang mga iyan. Isoli mo ang villa at ari-arian. Kung hindi, bubugin kita. Traitor. Jiang Chenyuan, baliw ka ba? Iyon ang iniwan sa akin ni At. Wala kang kinalaman. Iyon ay ari-arian ng pamilya Jiang. Bitawan mo ako. Nianchu, makinig ka sa kuya mo. Isoli mo na ang lahat. Isuka mo, sasakalin kita. Tigil! Suyusi. Ed. Suyusi. Ed. Bumalik ka talaga. Suyusi, lumabas ka rin. Akala ko magtatago ka habang buhay. May kasamang lalaki pa. Ano to? Pagkawala ko, Jiang Chenyuan. Sa bodyguard ka na lang umaasa. Naghanap ka ng asong bantay. Para sa'yo, Suyusi, talagang walang utang na loob. Anong ginawa ng pamilya Jiang sa'yo? Pinakamahusay na pagkain, damit, at gamit ang binigay sa'yo. Tapos ikaw, gusto mo pang wasakin ang pamilya namin. Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Toto, di ka makapag-anak. Tapos ayaw mo pang magkaroon ng anak si Chenyuan. Tapos dinala mo pa ang kabit mo rito para magyabang. Ew, ang kapal talaga ng mukha. Sumpa ng pamilya Jiang ang pagpapakasal sa'yo. diborsyo. Umalis ka nang walang dala. Sinira mo ang kumpanya, tapos ngayon may kasamang lalaki. Suyusi, ano ba ang ibig mong sabihin? Di ba pagkasong iwan ako, Jiang Chenyuan? Parang wala ka ng kwenta. Nagsisisi ka na? Bumalik ka para humingi ng tawad, di ba? Ginoong Jiang, panatilihin ang distansya. Sino ka ba? Huwag mo akong hawakan. Ito ay pagitan naming dalawa. Bakit ka nakikialam, bodyguard? Usapang pamilya to. Bitawan mo ako. Umalis ka.
Binibining Su, paano natin ito haharapin? Suyusi, kontrolin mo ang aso mo. Papakawalan niya ako. Suyusi, di ka na maging long princess dito. Kaya sa lalaking to ka na lang naglalaro ng cosplay. Kadiri talaga kayong dalawa. Jiang Chenyuan, ikaw. Ang ingay, tao. Huwag kang kikilos. Manatiling tahimik. Sino ba talaga kayo? May batas tayo ngayon. Hindi makagawa. Binibining Su, paano natin ito haharapin? I report ba? Pa sa kanyang illegal na mga gawain? Kami ang nagkamali. Kami ang tanga. Alam na ni Chenyuan ang kanyang pagkakamali. Patawarin mo na siya. Dahil sa 10 taon ninyong pagsasama. Dahil sa bata. Hindi pwedeng mamatay si Chenyuan. Maliit pa ang bata. Kailangan niya ang kanyang ama. Pakiusap. Yusi, walang kasalanan ang bata. Pakiusap, Long Princess, kahabagan ng bata. Jiang Chenyuan. Hanggang ngayon, tanga ka pa rin. Yung bata na laging binabanggit mo. Akala mo ba talaga anak mo yun? Ano ibig sabihin ito? Kunin mo yung huling folder. Bigay mo sa kanya. Ayoko tignan. Panibagong panluloko na naman ito. Ayoko. Hayaan mo siyang buksan. Tingnan mo. Ha? Kaya alam niyo ba, kung bakit wala si Luminyaw? Dito ngayon, abala siya sa pagpimpak ng mga natitirang ari-arian. Ng pamilya Jiang para tumakas palayo. Ang cute naman nito. Ha? Magnanakaw pala sa sariling bahay. Miss Su, paano natin asikasuhin ang mga ito? At, sa tingin ko alam na ni Kuya kung gaano kalaki ang pagkakamali niya. Dahil sa 10 taon ninyong pagsasama. Bigyan mo naman siya ng pangalawang pagkakataon. Sige, pakawalan mo na siya. Yusi, nagkamali ako. Seryoso, naintindihan ko na. Nabulag ako ng kasakiman. Nagkasala ako sa'yo. Yusi, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sige na. Babalikan kita, pangako, magiging mabuti ako sa'yo. Jiang Chenyuan, naaalala mo pa ba? Nang mag-propose ka sa akin noon, ang sumpa mong binitawan? Yusei, sinusumpa ko, Jiang Chenyuan. Hindi kita ipagkakanulo. Kapag sinira ko ang sumpang ito, malulugmok ang pamilya, mawawalan ng lahi. Malulugmok ang pamilya. Mawawalan ng lahi. Karma na yan. Huwag ka nang magsalita. Anak, tibayan mo. Anak, huwag kang magkakaproblema. Jiang Chenyuan, umuwi ka na. Tingnan mo ang bahay mo. Ilan pang mahalagang bagay ang natitira dahil sa katangahan at kasinungalingan mo? Uwi na tayo. Ay naku, anak, Anak, kailangan mong lumaban. Lumaban ka, anak. Et. Alam mo ba kung gaano kita kamis? Nianshu, ang dami mong pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Magaling ang ginawa mo. Mas matibay ka pa sa inaasahan ni ate. Mas matapang. Mas magaling. Nianshu, ipapakilala ko sa iyo. Si Ayan ito, ang bodyguard ko. At pinagkakatiwalaan ko. Kumusta, MS Jiang? Kumusta, Ayan? Salamat sa pag-aalaga sa hipag ko. Nianshu, huling tanong ko na ito. Sasama ka ba sa akin? Sa bagong lungsod. Lumayo tayo. Hipag. Salamat. Pero kailangang ayusin ang gulo ng pamilya Jiang. 10 taon mo akong tinuruan. Ngayon,
Patunayan ko sa iyo. CJ, tumatanda ka na. Alahas ko. Bag ko. Nawala lahat. Pera ko, nawala lahat. Liu Mengyao. Siguro yung maliit na iyon, tumakas siya. Karma. Karma talaga. Huwag kayong umalis. Sino ang mag-aasikaso? Sahod, mag-iisip ako ng paraan. Matanda, bago umalis si Liu Mengyao, binayaran na niya ang sahod namin. Wala nang kailangang asikasuhin. Huwag umalis, huwag umalis. Aping, pag-aari ito ng Pamilya Jiang. Bakit mo dala ang banga? Ibalik mo. Matanda, ipinangako ito sa akin ni Ginoo. Huwag kang magsinungaling, huwag kang magsinungaling. Umalis ka, umalis ka. Ipaliwanag mo. Bakit niya ibinigay sa iyo ang banga? Ano ang pakikitungo ninyo? Dahil buntis ako sa anak ni Ginoo. Ito ang kabayaran niya. Ano? Buntis ka sa kanya? Hindi ba ito pinayagan ninyo? Sinabi ninyo sa akin noon. Bata ako at madaling kontrolin. Pinahiwatig ninyong lapitan si Ginoo. Sabihin lang na itali siya sa bahay, huwag palabasin. Hinahanap mo ng hinahanap, hindi mo ako pababayaan. Ngayong may problema, ipinasa mo ang sisi. Lahat sa akin. Yusi, alam ni Mama na nasaktan ka. Ang lalaking mayaman, sino ba ang hindi malikot? Kung ako ang nasa kalagayan mo, tatanggapin ko ang batang ito, kahit nakabit. Kilala mo naman siya. Basta hawakan mo ang bata. Hindi nahahanap ni Warner ng iba pang babae. Mama, talagang kumpiyansa ka. Sana sa hinaharap ay hindi ka mabiktima ng sarili mong pamilya. Nagsisinungaling ka. Wala akong ginawa. Nga, wala kang ebidensya. Nagsisinungaling ka. Pamilya. Pamilya tayong lahat. Ito ang sertipiko mula sa ospital. Malapit ng 3 buwan. Gino, Aba, huwag mong itatanggi. hindi ito. Ako, hindi. Matanda kang walang hiya. Ikaw at ang isang dayuhan. Nagutulungan kayong mandaya sa akin. Ikaw at isang magandang katulong. Nagkakasama kayo. Lalabanan kita. Nag-anak ako para sa Pamilya Jiang. Nag-alaga ako sa inyo ng ilang dekada. At ngayon, binuntis mo ang hamak na katulong. Nasaan ang konsensya mo? Tama na. Tingnan mo ang itsura mo. Parang isang basag ulo. Sawa na ako sa'yo. Kahit papaano, si Aping, masunurin siya kaysa sa'yo. At ang pinakamahalaga, mas bata siya sa'yo. Ikaw. Ping, umalis na tayo. Walang saysay ang bahay na ito. Ping, huwag kang mag-alala. Inilipat ko na noong una, ang ilang ari-arian at pera. Sapat ito para sa atin at sa bata. Hanggang sa katandaan. Hindi ka pwedeng umalis. Era ng Jiang yan. Iwan mo ang pera. Umalis ka. Huwag kang umalis. Layas. Yusi. Bumalik ka para sa akin, di ba? Nagkamali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko.
Nakita mo na ang nangyari sa akin. Magbalikan tayo. Tulad ng dati, pwede ba? Pangako sa hinaharap. Jiang Yanchu.